Asher, ano ang sinasabing dahilan ng DSWD bakit wala pang listahan ng mga AKAP beneficiaries? Monica, bagaman wala silang listahan ay mayroon naman silang guidelines kung sino ang mga kwalipikado na makatanggap ng ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Ito yung paulit-ulit na pinapaliwanag ng Department of Social Welfare and Development o DSWD kaugnay nga sa implementasyon ng AKAP dito sa pagdinig ng Senado. Dismayado si Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development Chairperson Amy Marcos dahil wala pa ring maipakita ang DSWD na listahan ng mga benepisyaryo ng AKAP. Target maipamahagi ang AKAP sa mga minimum wage earner na lubhang maapektuhan ng inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Bawat isa ay makatatanggap ng 5,000 pisong ayuda. Batay sa inaprobahang 2025 General Appropriations Act o GAA, nasa 5 milyong individual ang tinatayang benepisyaryo ng AKAP. Kung ang NEDA at ang DOLE walang listahan ng mga magiging beneficiaries nitong programang to, inaamin rin ng DSWD na sa ngayon wala rin kayong listahan para sa mga beneficiaries nito. Tama po ba? There's no list, Madam Chair, but there are the guidelines will provide the requirements to avail of AKAP. But there is no list as we speak, so we are not aware who the potential beneficiaries are. But this is supposed to be rolled out. In fact, it was already rolled out, di ba? Noong nakaraang taon, nag-roll out na kayo nito. Sino-sino pinamimigay ninyo, pinigbigyan ninyo kung wala tayong listang maayos? Ayon sa DSWD, umaabot ng halos 5 milyong benepisyaryo rin ang napamahagian ng naturang ayuda mula sa 2024 budget. Ngunit wala ring listahan na maibigay ang ahensya para rito. We're basing it on assumptions that are guided by DOLE. But they have no list. So where did you get the list for? They don't have a list, but they have assumptions. They Madam have? Chair. Assumptions. We're But basing it on assumptions their are with the assumptions. PSA. These are percentages and statistics. These aren't real people. Yung mga pumila at tumanggap ay tunay ng mga tao. Saan Gotcha. pinaghihila itong mga tunay na taong to? Mula sa 2025 GAA, umaabot ng nasa 26 billion pesos ang budget na inilaan sa AKAP. Hinaing ni Senador Marcos, sa ngayon ay nandyan na ang pera at nandyan ang programa, ngunit hindi alam kung kanino ito ipamimigay. Bukod pa dito, mas marami pa anyang mas mahihirap at walang trabaho na mas nangangailangan ng tulong ngunit walang maibigay ang gobyerno. Maging ang listahan ng mga poorest of the poor o lubhang mahihirap, wala rin ang DSWD. Paano sila gagawa ng listahan ng minimum wage? Wala silang listahan ng minimum wage. Mas lalong wala silang listahan ng informal, contractual, and less than minimum wage. Yeah. Saan natin hahanapin yung mahihirap na yan? Depende sa congressman, sa barangay kapitan, sa senador. Well, sa amin po, in the determination and examination of the documents of the beneficiaries or the clients. So it will be up to that level of assessment by the social worker. So Parang napakalabo naman, maawa naman kayo sa mga MSWD. Ayon naman kay dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, batay sa saligang batas ay may karapatan ng publiko sa impormasyon na may kinalaman sa public concern. At isaanya sa pinakaalalahanin ng publiko ay kung paano ginagastos ang kanilang ibinabayad na buwis. We are proposing, my group, Isang Bayan, that DSWD should upload in its website the list of beneficiaries under AKAP, and opposite the name will be the amount actually received. And a third column, the person who recommended the beneficiary. Sinusuportahan naman ito ni Senador Amy Marcos at inirekomenda pa na ilathala ng DSWD ang listahan bago ipamahagi ang pondo. Sa ganitong paraan, maaari pang mapigilan na nila ang pamamahagi sakaling may mali sa impormasyon.
Dumalo rin sa pagdinig ng Senado kanina si Baguio City Mayor Benjamin Magalong at isinawalat nito ang anomalya sa AKAP maging sa iba pang kahalintulad na ayuda ng DSWD. Aniya, may ilang ulat silang natanggap mula sa social or local social welfare office na kapag ang listahan ay galing sa isang congressman, ito ay hindi na kine-question pa. Dagdag pa nito kapag hindi DSWD at iba ang nangunguna sa pamamahagi ng ayuda, ay pinalalabas na rin na ang pera na ibinibigay sa mga tao ay nanggagaling mismo sa bulsa ng mga politiko. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Monica. Asher, papaano ba magiging eligible ang isang individual para maging benepisyaryo siya nitong AKAP? At kailangan ba ay personal siya mag-apply? Ano yung mga requirements kung sakali? O ang DSWD ba ang magsusurvey kung sino yung mga magiging eligible na beneficiaries? Asher? Monica, ang unang mga initial na guidelines na inilalabas nga ng DSWD na yan din yung mga nakalagay doon sa General Appropriations Act ay itong mga makatatanggap ng AKAP ay yung may mga minimum wager o ito yung mga kumikita ng 23,000 o pababa. Ang sinasabi naman kanina, dahil binubuo pa nga yung guidelines dito, ay yung mga hindi naman walang trabaho o hindi sila unemployed sila, ay hindi naman sila kwalipikado dito dahil mayroon namang ibang mga programa para naman sila doon mag-apply. Ang mga hinikayat yung mga nais na mag-apply para dito, yung mga maapektuhan nga ng inflation, bukod dyan sa pagiging minimum wager, ay magpunta doon sa tanggapan ng Department of Social Welfare and Development sa kanilang city or municipal social welfare office at doon sila tutulungan ng mga kawani ng DSWD para sa kanilang aplikasyon para nga sa naturang ayuda sa AKAP. Monica. Oo. Huling tanong na lang, Asher, yun nga no, kung mga minimum wage earners, no, ito yung mga nabanggit mo, ang eligible, ang problema, walang listahan na naipakita kung sino yung mga magiging benepisyaryo. So, paano ipapamigay itong pondo sa AKAP, Asher? Yes, Monica, ito nga yung pinapaliwanag din ng DSWD na mayroon silang kumbaga parang komprehensibong listahan o guidelines kung sino nga itong magiging mga kwalipikado. At ito nga yung kanina nga tinatanong ni Senador Amy Marcos sa DSWD kung ano itong mga impormasyon na ito. At ito lang ang sinasabi nga paulit-ulit ng DSWD na binabase nila ang kwalifikasyon ng makakatanggap o magiging kwalipikado dito sa AKAP mula doon sa kanilang guidelines. Monica. Alright. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. live mula sa Senado.